Praise God, purihin ang Panginoon. Hallelujah, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ngayong umagang ito, muli po tayong magsasama-sama sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At bago po tayo dumako sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ngayong umaga, hayaan po nating patuloy nating purihin, luwalhatiin, at dakilain ang pangalan ng ating Diyos dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit, Lord God. Hallelujah. Sige nga po mga kapatid, patuloy po nating sambahin ang Panginoon ngayong umaga sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. O Diyos, salamat sa inyo. Praise you, Jesus. Hallelujah. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman hindi ako iwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. O Diyos, salamat sa inyo. O Diyos, salamat sa inyo. Sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman di ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kaluwalhatian. Puspusin ninyo ako, puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kaluwalhatian. At gamitin sa inyong kaluwalhatian. Hallelujah. Purihin kayo aming Diyos. Hallelujah. Salamat Panginoon ngayong umaga. Panginoon, na muli kami binigyan mo ng buhay, binigyan mo kami ng lakas, binigyan mo kami Panginoon ng pagkakataong muli makapagsama-sama upang patuloy na makapagbulay-bulay po ng inyo pong mga salita. Aming dalangin dakilang Diyos sa pangalan po ni Kristo Jesus, hayaan nyo Panginoon ang lahat po ng makikinig Panginoon, at higit sa lahat dakilang Diyos, yung pong patuloy na makikipagkaisa ngayong umaga sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, saan man dako sila naroon, saan man lugar, Panginoon, anuman ang kanila pong mga sitwasyon at kalagayan, aming dalangin, Panginoon, na sumagana na po, nawa ang inyong karunungan, ang inyong biyaya, at ang inyong pagpapala ay sumaamin pong lahat. Panginoon, salamat po sa inyo, pagpalain po ninyo ang mga salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga, at turuan mo kami na higit sa lahat buong pusong magtiwala lamang ay sa inyo pong magagawa. Pinupuri po namin kayo at pinararangalan, sinasamba ang inyo pong banal na pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Isang mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa. Ang live devotion pong ito ay dito po sa lugar po ng Marinduque Distrito, sa pangunguna po ng aming minamahal Pastora Rebecca Quijada. At ang inyo pong lingkod, si Pastor Alex Requintil, na ngayon naman ay narito po sa lugar po ng Poblacion Door of Faith Church sa Torrijos, Marinduque.
At ngayong umagang ito, salamat po sa Panginoon at sama-sama po nating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan po ang salita ng Diyos na pagkain ng ating kaluluwa. Buksan po natin ang ating mga Bible mula po sa sulat po ni Apostol Mateo sa Kabanata 7 sa talataan 13 hanggang sa talataan 14. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang doon ay nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kaya ngayon pong umaga, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa ang makipot na daan at ang daan patungo sa tunay na buhay. Mapapansin po natin sa mundong ito ay punong-puno ng kaginhawahan at kasikatan at kasamaan. Tinatawag tayo ni Jesus na piliin ang daan na makitid o yung tinatawag na daan na makipot. Ang landas at pag tayo po'y dumaan sa makipot na pintuan o makitid na daan, ito po'y landas ng pagsunod at pagtanggi sa sarili at pananampalataya na siya lamang ang tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit marami pong mga tao ngayon ang nakakalungkot isipin, ang pinipili po nila ay yung tinatawag na malawak na daan. Bakit nga po? Sapagkat anong sabi po doon? Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Nakakalungkot isipin, marami pong mga tao at maging mga Kristiyano ang talaga ang pinipili nila ay doon sa malawak na daan. At ang sabi po doon ay marami doon ang dumadaan. Sa inyong palagay, bakit po ang pinipili ng marami po nating mga kapwa-tao ay dumadaan sila ay doon sa malawak na daan o maluwang na daan? Dahil nga po doon sa maluwang na daan, nandoon yung tinatawag na kaginhawahan, kasikatan, nandoon yung tinatawag na lahat ng sa mundong ito ay doon natin matatagpuan. Kaya nga kapag hindi po tayo dumaan doon sa makipot na pintuan na siyang binibigyang pansin ng Panginoon na magsilaan kayo ay sa makipot na pintuan at huwag sa malawak na pintuan. Kasi nga po ang kahihinatnan ay ang dulo po nito ay ang kapahamakan o yung tinatawag na impyerno. At ngayon po umagang ito ay mayroong 2 daan na dapat po nating maintindihan at maunawaan kung saan tayo doon pupunta. Ngunit, ang sabi po doon, ang bawat tao ay may pinipiling daan. Ang isang daan na kanyang pinipili ay ang makipot o ang pangalawa ay ang malapad na daan. Sa aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ano daw po ang ating dapat piliin? Pipiliin daw natin yung para sa buhay at sa pagpapala. Hindi po doon sa kamatayan o sumpa. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, mangyayari lamang ito ay doon sa mga sumusunod sa Panginoon. Amen. Mangyayari lamang yung pagpapala o yung buhay at higit sa lahat yung pagpasok sa makipot na pintuan ay kapag tayo po ay nakikinig doon sa instruction ng Diyos. At mapapansin po natin, hindi ho madali na dumaan sa makipot na pintuan. Dahil sa makipot na pintuan doon
talaga naman na kailangan po natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. At sa makipot na pintuan ay kokonti lang ang nakakasumpong. At mga kapatid sa Panginoon, nawa lahat tayo na mga naglilingkod sa Diyos, na mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay pumasok tayo sa tunay na makipot na pintuan. Hallelujah. Sabi sa Kawikaan 14 verse 12, may daang matiwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Marahil ay sa tingin ng tao ay maganda yung daan. Amen. At marami nga ang daan. Pero kailangan po natin sa lahat ng ating daraanan, kailangan natin na saan ba talaga ang tunay na daan. At ang sabi ng salita ng Diyos, iisa lamang ang tunay na daan na makipot nating pagdaanan. Ang sabi doon, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya nga sikapin po natin, tayo palagi ay sumunod doon sa tinig ng Diyos na magtuturo sa atin kung saan tayo pupunta o daraan. At ang tinuturo ng Panginoong Hesus palagi sa kanyang mga tupa, sa nakikinig ng kanyang mga tinig, ng kanyang tinig, ay wala po tayong ibang dapat daanan kundi doon sa makipot na pintuan at makitid. Bagamat alam natin na mahirap dumaan doon sa makipot na pintuan at makitid at matinik, pero yun ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. At ang sabi nga doon, kokonti lamang ang nakakasumpong. Amen. Totoo pong kokonti lamang po ang nakakasumpong sa makipot na pintuan. At ang makakasumpong lamang nito ay yung mga taong pinaghaharian ng Diyos. Yung mga taong may tamang relasyon kay Kristo Jesus. Hallelujah! Hindi lahat ng tinatama sa paningin ng tao ay tunay na tama sa mata ng Diyos. Maraming sumusunod sa agos ng mundo, ngunit ito'y patungo sa kapahamakan. At kinakailangan nating isangguni sa Panginoon ang lahat ng ating mga balak. Kaya ngayon sinasabi doon sa Kawikaan 3:5, kayawi kayo magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kayong mananangan sa inyong sariling karunungan. Amen. Siya ay sangguniin sa lahat ng ating mga balak at tiyak na itutumpak niya ang lahat ng ating mga balak. Kaya isang tiyak, para tayo po ay makadaan sa makipot at makitid na daan, ay dapat isangguni natin sa Panginoon palagi yung ating mga plano, yung ating mga kalooban, sapagkat totoo lang hindi natin kayang dumaan diyan kung wala ang patnubay ng Espiritu ng Diyos. Makapagtatagumpay lamang tayo na dumaan doon sa daang matuwid ng Panginoon kapag kasama natin ang Diyos. Amen. Makapagtatagumpay lamang tayo na makadaan doon sa makipot na pintuan o sa daan ng katuwiran ng Diyos kapag kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, mapalad ang daan ng mundo, madali ngunit mapanganib. Yan po ang dinaraanan ng marami ngayong mga tao. Yung daang malapad, yung daang malawak, at tandaan natin ito, mapanganib po yung daang yan. At marami po ang dumadaan dyan. Hallelujah! Napakarami ng dumadaan dyan sa mapanganib na daan. Hallelujah! Ang daan ng mundo ay puno ng kasiyahan. Tandaan natin, kaya nga, pag Kristiyano ka na, ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip at puso upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Glory to Christ Jesus! Praise you, Jesus! Hallelujah! Ang daan ng mundo ay puno ng kasayahan, puno ng kasalanan,
at pagtanggi sa Diyos. Kaya marami ang tumatahak dito. Marami po ang mga tao na dumadaan doon sa daan ng mundo at doon sa malawak na daan. Hallelujah. Kaya nga, sikapin po natin sa tulong at biyaya ng Panginoon na tayo po ay dumaan palagi ay doon sa makipot na pintuan at hindi po doon sa malawak na daan. Dahil ang kahinatnan po ng malawak na daan at ang dulo nito ay yung tinatawag na kapahamakan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ngayon sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan at ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan paman. Kaya nga, ito ay ini-encourage tayo ng salita ng Diyos na wag tayo talagang dumaan doon sa daan ng kasayahan, sa daan ng kasalanan, at yun ay napakalawak. Kaya gusto ni Apostol Juan na tanggihan natin ang sanlibutan at ang mga bagay na naroon. Amen. Sapagkat hindi daw makaiibig sa Ama yung mga taong nabubuhay at umaayon sa takbo ng sanlibutan. Alam niyo mga kapatid, napakahirap po talaga na piliin natin ang daan ng Diyos samantalang kita naman ay namumuhay sa takbo ng mundo. Hindi po pwedeng magkaisa yung mundo at yung kalooban ng Panginoon. Pag sa kalooban ng Panginoon tayo sumunod, kailangan tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. At hindi pwedeng hindi po madali yun. Ang kailangan talaga natin ay tayo po ay humiwalay o tinatawag na kailangan mamatay tayo sa ating sariling pagkatao o sa ating makanamang damdamin. Kaya nga doon sa Romans chapter 12 verse 2 na sinasabi ng salita ng Panginoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang sabi ng kanyang mga salita, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Kaniya. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Ang kailangan natin, iwasan natin ang tukso para sa makasariling kasiyaan at huwag nakapanatagan ang madali ay hindi laging tama. Maiwasan lamang natin ang mga tukso at ang mga kasalanan kung namumuhay tayo ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Sandali lang po. Praise God, purihin ang Panginoon. Hallelujah, nagtingin lang po ako at may usap po sa baba. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga sa Galatians chapter 5 verse 16, kaya sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa patnubay ng Espiritu at hindi niyo susundin ang pita ng laman. Maliwanag po doon na kung gusto talaga nating dumaan sa makipot na pintuan at huwag doon sa malawak na pintuan,
mamuhay tayo ayon sa patnubay ng Espiritu. At huwag daw natin susundin ang mga pita ng laman. Amen. Yun pong dalawang yun ay hindi magkasangga, magkahiwalay. Kaya kung gusto natin mamuhay at makapasok sa makipot na pintuan na tinuturo ng salita ng Diyos, mamuhay tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay siyang nagtutuwid sa atin upang mapalayo tayo sa mga tukso at mga kasalanan. Amen. Ang pangatlo po ay makitid ang daan ni Kristo. Mahirap ngunit patungo sa buhay. Pag tayo po ay sa Panginoon, makitid. Amen. Makitid ang daan. Hindi makitid ang utak, ha? Makitid ang daan papunta sa Panginoon o makipot. At mahirap ngunit patungo sa buhay ng Panginoon. Ang daang makipot ay hindi madali. Ito ay daan ng pagtalikod ng sarili papunta sa Panginoon at pagsunod kay Kristo. At alam natin na yung dumadaan sa makipot na pintuan ay maraming mga tinitiis. Pero sa kabila ng mga tinitiis nito, may pangako naman ang Panginoon na ang kanyang pagsama at kaaliwan at kagalakan ay ating makakamtan. Amen. Ang daang makitid ay hindi ho madali, inuulit ko. Ang daang makipot ay hindi ho madaling daanan. Ito ay isang paraan ng pagtalikod natin sa ating sarili papunta sa Panginoon o pagsunod kay Kristo. Kaya nga sinasabi ng Lucas chapter 9 verse 23, at sinasabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kaya nga tayong mga sumusunod sa Panginoon, ay napakarami natin mga pinagdadaan ng pakikipagbaka. Ngunit salamat sa bawat pakikipagbaka natin, kailanman ang Diyos ay hindi tayo kanyang iniwan. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Sapagkat lahat ng ating mga pagkikipagbaka, kung tayo may tamang relasyon sa Diyos, tayo po ay ginagabayan at pinapatnubayan ng ating Diyos dahil alam ng Panginoon ang lahat ng pinagdadaanan ng kaniyang mga anak. Sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napakaliwanag daw po yan kung gusto nating manatili na dumaan sa makipot na pintuan, mismong si Jesus ang ating kasama. Mismong si Jesus ang ating pong daan ng katotohanan. At pag tayo po'y dumadaan sa katotohanan, hindi pwedeng makapasok ang kaaway na si Satanas. Dahil ang katotohanan, si Jesus lamang naman talaga ang daan, ang makakatulong sa atin upang tayo po ay makapamuhay sa katuwiran at sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang makitid na daan ay hindi popular, tandaan natin, ngunit ito lamang ang tunay na daan na nagbibigay ng buhay. Si Kristo mismo ang daan, kaya't sundin natin siya kahit mahirap. Inuulit ko, hindi ho madali ang dumaan sa makipot na pintuan. Kaya't sundin natin si Kristo sapagkat siya ang tunay na daan. Ang sunod po ay pang-apat, kaunti lamang po ang lumalakad dito. Ngunit yung mga lumalakad dito sa makipot na daan, sila po ay pinagpala. Konti po ang handang magsakripisyo at sumunod kay Kristo ng buong puso, pero sila ang magkakamit ng buhay
na walang hanggan. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Salamat po ngayong umaga sa maikling oras ng ating pagmumulay-bulay ng kanyang mga salita. At nawa po ay patuloy po nating naunawan at naintindihan ang 200 na dadaanan ng mga tao. May mga taong dumadaan sa makipot na pintuan at tayo pong lahat dapat yun, mga anak ng Diyos. Huwag tayong dumaan sa malawak na daan dahil doon ay kapahamakan ang dulo nito. Sikapin po natin na tayo po ay dumaan doon sa makipot, makitid na daan dahil ang Panginoon ang ating kasama sa paglakad sa araw-araw. Inuulit ko, hindi humadali ang dumaan sa makipot na pintuan, pero kapag kasama natin ng Diyos, anumang hirap, anumang pagsubok, anumang suliranin ng ating daraanan, tiyak na tayo ay magtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa lahat po ng mga nakinig at makikinig pa ng magpi-playback po ng gawain ito. Naway patuloy po ingatan tayo ng Diyos, pagpalain ng Panginoon at makapagbulay-bulay nga tayo sa kanyang mga salita na sa kanyang biyaya. Huwag tayong dadaan dun sa malawak na daan. Sa tulong at biyaya ng Diyos, hingin natin araw-araw ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay, ang kanyang proteksyon ay patuloy na iparanas sa atin ng ating Diyos na dakila. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, sa pangalan po ni Kristo Jesus ngayong umaga, kami po ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na muli kami ay inyo pong pinagsama-sama upang makapag-aral, makapagbulay-bulay po ng inyo pong mga salita. Amin pong panalangin lahat po ng mga kapatid po namin na magtatrabaho sa araw na ito, ano man ang kanilang mga trabaho, sa mga school, sa kumpanya, sa mga negosyo, sa kanila pong mga pupuntahan, dalangin po namin ang inyong pong proteksyon, ang inyong pag-iingat ay sasagana sa bawat buhay po ng inyong pong mga anak. Pagpalain po ninyo dakilang Diyos sa maghapong ito, nawa lahat ng aming gagawin, paplanuhin, Panginoon, ay magbigay ng kapurihan, ng kalwalatian lamang ay sa inyo pong banal na pangalan. Aming dalangin, Panginoon, ang aming pong leader, Panginoon, ang Pastor Joseph Len Masareto at ang kanyang buong sambahayan, sumagana nawang ang inyong pong pagpapala, ang inyong pagsama sa kanyang pamilya, kay Mami Mars, Panginoon, sa Masareto family, pinagpapala po namin sila at patuloy mo pong padaluin palagi ang kapangyarihan, ang karunungan na mula sa inyo at makapaglingkod ng pinakamabuting paglilingkod. Sa lahat po ng mga pastor at mga manggagawa sa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon, amin pong panalangin na sumagana nawa palagi ang inyo pong kagandahang loob at anumang kahilingan, panalangin at mga pagsamo ng inyong mga anak. Alam namin na hindi po maiksi ang inyong mga kamay upang patuloy na kami ikalingain, pagpalain, Panginoon, at abutin ang hinaing ng lahat ng mga sumasampalataya sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan, salamat po sa inyong katapatan, Amang Banal. Pinupuri po namin kayo at pinararangalan sa maghapong ito ang pag-iingat, ang pagpapala, proteksyon, ang gabay at patnubay ay sumagana sa bawat mga anak ninyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen at Amen. Praise God.